Ba, chicken run ilafe, baga ko, wali la fiusi, good. Ba, wali la pa fiduzi, ilafe duziem. May po. Ay, parang di pa rin. Sa ako, nagpapahinga. Napagod ako. Kanina pa ako magi Nakaupo lang dito. Pinagmamasdan ko yung mga manokis. Yan. Kalukuan ng mga gagawin ng mga to. Ako sa harapan. Naayos ko to. Gusto ko sana pong lagyan ng mga ano po no, ng flowers. Tatanim ko sana sa lupa. Naayos ko dun sa front. Lininis ko po. Naayos ko yan. Gusto kasi yung maraming flowers. The problem is, dami pong roots. So, mahangin medyo today. At gusto ko sanang itip habang ginagawa ko. Kaya lang, yung tripod ko medyo mahina. Tapos, pag bibili kayo ng bahay, no, tapos may lots, no, malaki po yung lupa nyo. Wag po kayo ng tanim. Tingnan nyo po kung yung roots niya pailalim o yung gaya nito. Tingnan nyo po yung roots nito. Yung roots po nito, ang dami, kalat. So, pag tinabi nyo po yan sa bahay, pag may bagyo ganon, pwede pong mabuwag yung bahay nyo. So, dito po, at least 5 meters yung dapat na pag lumalaki yung yung mga tinatanim. Gaya nito. Kasi ito ganun din. Lumalaki din po itong magnolia na po. So, ang ginagawa ko po dito, trinitrim ko po yan every year, no? So, hindi ko siya masyadong pinapalaki. Kasi yun magnolia din. Pero magkaiba po yung nila. Magkaibang variety ng magnolia. Violet po itong isa. So, ayan. Medyo pag ganyan, iisipin nyo muna po yung mga tatanim, yung mga yung mga trees, lalo na pag sa tabing-tabi ng bahay, kasi yun nga po yung sa roots, no? So, kaya may lalayo po yung tinanim ko. Ito medyo problema namin. Kaya lang gusto ko nga sana itong iba, no? Kaya lang sabi ni Frank, saka na lang daw, kasi siyempre pagka pinuhag na yun, parang kita na yung bahay, no? So, parang nakakaano din siya sa view. naman si Frank. Tapos ito, ititrim natin to. Ititrim ko po yan. Kasi medyo lumalaki na siya. Yan. Ano lang gagamitin ko dyan? Ano lang po, tawag nito, itak lang ginagamit ko. Ako kasi si Madam Itak, alam mo na may liga ako sa itak. Pero this year, hindi po ako bumili ng itak. This year, hindi pa ako nagdala ng itak kasi, di ba nagdala po si Sam ng fishing gun, which is very difficult to bring. Panoorin niya po yung yung explanation ko ng pagdadala ng fishing gun kasi napakahigpit po. Nako, maraming aberya. Sobra. So, tingnan natin kung gagamitin niya dito kasi may dalawa na siyang fishing gun na. So, we'll see kung gagamitin ni Sam yung fishing gun na binili niya. Sabi ko kasi iwanan niya na lang yun makulit. Tuloy next year pag uuwi siya, wala siyang fishing gun doon. So, kailangan niya ulit na bumili. Sabi ko nga iwanan na lang. Anyway, wala kang magagawa. Gusto niya rin dalhin dito daw. Kasi siyempre, sa wood po kasi yun. Ngayon ba tayo ng kwento? Yan, medyo mahangin. So, wala tayong masyadong video today. Ewan ko kung makakapag-post po ako tomorrow. So, po, si Frank nagluto nito. Luto siya ng lanchi. Parang munggo. Yan. Nalagyan po dito ng sauces. Dara ko lang smoked na sausages na po. Pero, I mean, isa pa, ayan po ay yung mga paminsan-minsan lang nakainin kasi mahirap po yan. Industrial po yan na po. So, paminsan-minsan lang po kakainin yan. Ayun, may naging issue po talaga tayo today. Yung, po, isang manok, lambot ng, po ulit, ng
ng kanyang itlog. So, pinakain ko po siya. Pwede nyo pong, di ba yung eggshells, yung pagka-crinash po nyo yan na parang powderized na, parang nagiging calcium po yun. So, pwede nyo pong ihalo sa pagkain nila para kainin ulit nila yung eggshells na yun kasi rich in calcium. So, hindi, yun po yung ginagawa ko pagka, kasi ilang beses na rin pong na ganun yung itlog nila, no po. So, hindi ko alam kung sino, but I think hindi si Wally yung isa sa mga chicken run, yung medyo malambot yung egg, no po. So, hindi naman yun, siguro third time nang na ganyan, yung minsan nga talagang, nakita kong wala talagang parang skin. Talagang, nung chinek ko po yung anuhan nila, talagang po siya, kumbaga dun makikita mo yung itlog na ganyan na nakalagay sa, sa kanilang tulugan. So, anyway, pag ganyan po, kulang ng calcium, tapos sabi daw stress, hindi naman stress yung mga manok namin, tapos baka daw, isang reason is very small yung kanilang cage, yung kanilang, sila naman is, free naman po sila. So, ang hindi ko lang maintindihan kasi yung pagkain po nila normally, pagkain talaga na buo na. So, parang, hindi ko magets kung bakit, no po, kasi normally yung sa food na yung binibili po namin talagang dapat yung food talaga nila yon na dapat complete na yon. So hindi ko alam kung bakit nagkukulang ng calcium. Tapos isa pa daw na reason pag mataba. Sobra kasing taba. So dami ko pa kasing pagka yung, di ba, nagkumakain kami ng cheese, yung yung medyo may natitira pang parang sa balat. Binibigay ko yun sa kanila yung mga cheese. So rich in calcium naman yun, normal. So, ewan ko bakit. Siyempre, nag-worry din po ako kasi siyempre, kahit makukulit, siyempre, mahal ko rin siya ngayon. Anyway, tingnan po natin bukas kung ganun ulit po. So, pinakain ko po sila. Minsan, kinakrush ko po yung mga muscles po. Nagtitira pa ako niyan pagka meron po kami. Yan din po, kinakrush ko din po yan, pati yung mga oyster na po. So, pwede din po yun na ilagay sa pagkain nila para maging medyo mas malakas. So, up. Yan. Hi, Rose! Yan, papakita ko lang yung isa pang ginagawa ko po pagka pampano po ng wasp na po. Sorry. Ayan. Kasi, every year po, may ginagawa rin po ako parang akala nila may nest na doon, no? So, yung mga pinaglalagyan po ng fruits, hindi ko po yan tinatapon. Gumagawa po ako ng parang, ginaganyan-ganyan ko lang yan. Kita ba? Tapos, hinahang ko po yan sa mga small corners ng sa mga, wait. Naubo ako. Ayan, yung small corners po ng, ano nangyari dito? Ayan. Ilalagay po natin yan sa mga corners. So, tatalian niyo po yan ng konting ganito. Proven din po to kasi ang akala nila mayroon ng nest. So, hindi na po sila magne-nest doon. So, nilalagay ko po yan sa mga corner-corner sa terrace ko na po. So, pag nakita niyo po doon sa may manukan, may ganito rin po, no? Kasi, yan. Inahang ko lang yan na gano'n. Nilalagay ko yan sa mga puno o sa labas po, no, na ayaw kong mag-nest yung wasp. Isa po sa mga ginagawa ko yan every year. Tapos, pwede rin po yung gaya yung ginagawa ni Frank. Every year po, si Frank bumibili ng product. Kaya lang medyo mahal po yun. Pero sa tingin ko, meron din dyan po. Or kaya, kung wala naman po yung yung grenadine po, yung syrup ng grenadine yun to. Ayan. Ayan. Lalagay nyo po yan doon sa
may nabibili pong parang trap ng wasp. Tapos ilalagay nyo po yung grenadine or any sweets na po. Pero yung grenadine, mas marami pong nahuhuli, marami pong nakakapasok. So, pati yung mga malalaking, mga malalaking flies na po. So, yun po yung nakakatch. So, every year, yun po yung ang ginagawa namin. Gawa ng marami pong wasp dito sa amin. So, pinakita ko na yata yun na po. So, ganun po yung rose yung ginagawa ko sa garden, ganun din. So, papakita ko mamaya. Lalabas po ako. Bali, yung lahat ng may mga, lalo na dito po sa terrace, kasi pagka summer, dyan po kami kumakain. Ay, pagka talaga hindi ka naglagay ng trap, hindi ka makakain sa labas dahil talagang pag naamoy po nila yung meat, pag nag-barbecue ka, talagang pupunta sila. At hindi lang po isa, kasama po silang mga kaibigan. So, yun yung mahirap sa wasp. Tapos, once na nasaktan mo siya, nako, magtatawag po yan ng mga kaibigan. Yun po yung, that's the problem po yung sa wasp po. So, ako po parating, last year nakagat akong 2 beses dito. Tapos yung isa, hindi ko alam na, papakita ko mamaya kung saan sila nag-nest. Na nasabit sa buhok ko, di nakagat din ako ulit. Pero, buti na lang po wala akong allergy sa wasps. Pero si Frank hindi niya po gusto yung get. Ha, Frank, you don't like get. So, I will show you kung ano po yung ginagawa namin sa labas pagka may wasp. Yan yung binili niya. So, pag nakita niya yan, madaming laman yan. Tingnan niya po. Madaming nanghuli. Hindi po sila makakaalis. Kasi dito sila pumapasok. Naamoy po nila yung product. So, marami po kaming biniling ganyan. So, nabibili po yan sa mga garden lands o mga bilihan ng mga halaman na po. So, pwede nyo pong bilhin din sa Amazon. I think Amazon meron din yan. So, yan po yung, lalagay po yung grenadine dyan or either may nabibili din product for wasp. Yun po yung nilalagay ni Frank. So, tingnan niya po, meron. Pag summer, minsan talaga ang dami. So, hindi po pumupunta yung bees. Hindi po yung binibili namin. Hindi siya na-attract ng bees. Kaya lang minsan may mga butterfly na maliliit na po. Yun lang po yung butterfly medyo pumupunta. And ito yung sinasabi ko. Ito yung po yung last year na mga ayoko sila dito po. So, naglalagay pa ako ng ganyan. Parang yan. Akala nila merong may nest na. So, hindi na po sila magne-nest yung wasps. So, ganyan. Yan po yung nilalagay ko. Papel lang po yan. Kahit dyaryo. O, ito po yung sa vegetable kasi medyo ano po siya sa kahit sa ulan po. So, yan. Nilalagyan ko yan dyan. Tapos, ano pa ba? Dito naman sa garden. Yan. Dito sa garden. Yan, dito may lagay din dito ulit. Yan. Ito. Yan. So, natanggal yan eh. Kaya lang, everyday, titingnan nyo. Natanggal nyo. Kasi ito yung sa oven. Yan. Marami din dito. Kasi pag hindi po ako naglagay niyan, dito sa, namin, istaka namin sa likod, no? Near ng sa garden ko, marami po akong wasp dito. So, yan po yung linalagay ko sa mga, yan, tingnan nyo po. So, last year ko yan linagay. So, wala naman po akong naging nest dito ng wasps. Kasi, pagka hindi po kayo naglagay niyan, tigok talagang, ang dami kasi, minsan makikita mo na lang, di ka na makakapunta kasi, mahirap po minsan sa isang maliit na nest, minsan 30 sila. Garden yung tinanim na may kunti na super liit. As in, super liit. Ito yung nilagay ko onions. Hindi ko na ito na tapos ito yung apricot po yan. Namatay kasi dito yung kaki. So, pinaano ko lang yan, trinay ko lang kasi ang tamis nung apricot namin. Tapos nabuhay siya. So, tinanim ko dyan siguro mga 10 taon yan bagong bunga. Pero hindi, minsan pag lumaki siya, kahit na ganito kalaki, namumunga na siya. So, try lang natin. So,
48 pa lang naman ako. Di pag 58, meron na akong isa pang apricot. Tapos dito ayan, tapos ang isa pa sa mga gustong-gusto nila yung ito. Yung may mga ganyan. Dapat po tatakpan nyo. Lalagyan nyo ng takip. Kasi dyan sila nagne-nest na po. So ito lalagyan din natin ng takip ulit. Last year dyan pa ako nadali kasi natanggal yung papel dyan. Aba, dyan po sila nag-nest. So, hindi ko alam na dyan sila nag-nest. So, ang nangyari ay nadali po ako, nakagat po ako. Yan. Ito yung medyo mamamatay ata to. So, ito yung tinanim natin na mga strawberries. So, we'll see. Ang maganda po sa raspberry kasi mabilis po siyang dumami na po. Pagka yung may nahuhulog na prutas, tas yung mga roots niya, mabilis niya pong dumami ng raspberry. Kaya lang, dapat didiligin nyo, no? Kasi pag hindi, tigok din yan. Pagka ayaw niya ng masyadong dry, mamamatay. Yan. Ito yung linagay natin na strawberries. So, ano po yan, garget. French strawberries na garget. So, ito dito lagyan ko ng onions. Yan. So, yan yung ano natin. Yung ano pala, umaano na yung ano po, gumaganda na. Gumaganda na yung ating yan, sayote. Yan. So, yung last year yan. Yan, tumutubo na po. Medyo may sun, but aywan ko lang kung magtutuloy-tuloy na po kasi medyo mahangin. Yung hangin medyo malamig. As in, sobrang lamig. Tapos ito yung leeks. Yung leeks natin. So, pag nagsusup, dyan po ako kumukuha ng leeks. Pero hindi po siya dinali ng mga manok na po. Yan, may mga tomatoes na last year kasi dito yung tomatoes. So, after siguro kukunin na natin yung mga leeks na yan. Kasi magtatanim na tayo. Papalaki-lakihin lang natin ng konti. Yan. Ganyan na po yung garden. Gusto ko mo magtanim ng okra. Magtanim po tayo mamaya ng okra. May alam po kami dito. Yan. Lalagyan ko rin po dito ng mga ganyan-ganyan na po. So, wala na po yung rats natin. Na tigok na uumalis na. Kasi hindi na po siya tumatae at wala na rin po. Yan, nilalagay kasi meron po ako ng tree, yung pag medyo malaki po yung garden nyo. Maganda rin po yung may laurel, no? Yung laurel na tree. Yun. So, mga laban, pag may sobra-sobra po ako, dito ko din nilalagyan kasi mabango po siya. Para yung naman, kahit syempre istakan lang to, at least pa rin po, no? Yan. Hindi ganun, iba yung amoy niya, amoy parang herbs na po. So, every year, pagka nagkakat po kami ng mga ganyan, ng mga leaves na herbs, linalagyan ko din dito para medyo amoy herbs na po yung laban kasi mabango siya. Tapos, din pang tanggal din yan sa mga insekto na po. So, yan. Dito inayos-ayos din ni Frank kasi tinapon niya na yung mga yung yan po yung machine ng swimming pool. Ganyan medyo mahirap din pag-aralan na po. Nung una, syempre wala man kami swimming pool. First time namin magkaroon ng swimming pool. So, medyo mahirap din pag-aralan. Yan mga walis. Mga walis ko yan. Madami pala akong stock na walis. Ng sili, ng binhi. Tingnan natin. Ayan, sili tsaka po. Bell pepper na po. Dito ko lang, bimubudbud ko lang yan. Alam mo naman, hindi tayo pro. So, bimubudbud ko lang yan dyan. Madami naman tayo. Pag hindi siya tumubo, magtatanim tayo ulit, no?
Kasi syempre, may mga ibon po tayo. Minsan, kinakain-kain din nila yung mga pananim natin. But it's okay. So, tingnan natin ilang days bago tumubo. Ayan, apricot pa dyan. Sobrang medyo mahangin today, God. Sobrang hangin. Magulo. Dapat lagi makabili tayo ng ano. Nasaan ba yung ano natin?
ano na natin. Gusto ko po yung ganyan, yung maraming ganito. So marami pa akong biniling seeds. Gusto ko lahat may mga ganyan-ganyan. Sa mga, ano po. Ang ganda niya, no? Maganda po siya. Nagaganda na ako sa kanya. So, ang bilis pong dumami yan. As in. Ayan. So, every year, pag naluyos na yan, marami pong magiging semilya yan. So, yan ang kanagandahan po sa ganyan. Attractive pa din po yung vegetable garden, no? So, hindi lang vegetable, meron ding flowers na po. So, hindi yan mahirap padamihin. Yan. Ito yung salad ng mga manok natin. So, may isa may tama kasi malambot yung itlog. So, ginamot natin kanina. Tingnan natin na po. So, ang daming ibon. Yan. Natip si Franca. Bilis. Ang bilis niya. Ha? Ang bilis. No. Kaya lang, lagyan ko ng ganyan kasi yung manok, aba, kinakayas nila yan. Mga dimungkugski yan eh. Ha, mga lublub. Kasi Frank. Tatanggalin na namin tong tumumpa na to. Ayan. Ang laki pa naman. Ha? Ili-inormat no, ha? No? Kung ba... Wait, kung baby dito. Ayan, mga baby niya. Lalagay natin doon. Ta-transfer natin. Yan po, pag nag-dry na yan, ito. Yan. Yan po yung nagiging pananim. Kaya, ano din po siya, dumadami rin siya. But, it's beautiful, di ba po? Sa gilid-gilid may ganyan. At least, ang ganda, di ba po? So, bala kong lahat ng gilid doon, lalagyan natin ng ganyan. Para maganda po, no? So, every year, ganyan na po siya. So, parang gaya na dito. So, at least may bulaklak na po. So, hindi siya masyadong anuhin, may maintenance niya. Wala, zero maintenance kasi medyo matitibay siya, no po. So, yung balak po natin itong, gusto ko iba-ibang color. So, ayan, may binili pa ako mga iba-ibang kulay. Tingnan natin kung magtutubo po yung pisog na binili natin. Kasi, try lang natin na po. So, yan. Doon ko yan tatanim doon. Doon. Nabasag yan nung nag-grass cut si Frank, nadali siya. Sayang kasi, hindi ko na tinapon. So, lalagyan ko yan ng halaman para maging medyo maganda naman. Pangharang din niya ng sa manok. Pero at least kailangan namin harangan talaga ng maganda dyan. Kasi binarangkay lang niya lang yan dyan, oh. Ayoko na masyadong i-ask na mag-ano muna si Frank kasi syempre hindi pa talaga siya well recovered. Medyo pinagpapawisan ko po siyang 2 times sa kagabi daw 2 times. Pero mahina na. Hindi na ganun kadaming pawis na po. So, pero pinagpapawisan pa rin siya. So, may pinafight pa rin siya. Anyway, at least nagre-recover eh. On recovery na po. Busy na naman si Frank. Yan, napapagalitan to ni Lola. Yan. Wow! Bilis ah! C'est rapide comme ça? Ça fait du sport? Bah ouais, ça fait du sport finalement. Bah oui, parce que bah, par contre tu vas mal au bras. Ouais, mais j'aime bien. Faut que je fasse du sport. Ouais. Finalement, ça va aussi bien comme ça. En fait, tu sais qu'on va enlever, tu peux. Petit. On peut les mettre. Oui, c'est ça, j'ai pensé. Petit. Ouais. Mais attends, il n'y est pas encore, hein, parce qu'après, c'est là qui garde. Et celui-là, il est beaucoup plus gros que les autres. Ah. Hein? Non, c'est la même comme là-bas. Hein. Elle était grosse aussi. Hein. Oh, pas aussi gros, je pense pas. À côté de la piscine. Je sais pas. Il y en avait 2. Hein. Il y en a 3. Il y en avait 3. Yan po, wag po kayo magtatanim niyan ha. Yung may puting bulaklak yan. I don't know kung ano yung English nan. Ayan, matindi. Bawal na sa France. Forbidden in France. Il y a encore des visites à l'intérieur? Ouais. Ah bah oui.
En fait, c'est pour ça il grandit vite parce que c'est comme une bananier. En fait, il prend tout de l'eau. Hein? Il prend l'eau. Il prend beaucoup de l'eau. It's like banana. So, take all the water. Wala lang ng tubig dito. Siya kapot. Kanina pa ako umaga, wala wala po kasi akong sabi ko, today wala po akong ma-share. So, at least meron po tayong na-share na konti. Na, ayan, yung pampa, wag na po kayo magtanim yan kasi grabe pong lumaki. Pero yan, hindi po kami nagtanim yan, dati na yan. So, marami po siyang tinanim na ganyan. Doon din sa may garden, but maliit lang yun, so tinanggil namin agad. Ito masyadong malaki, then after, doon sa may, dyan sa pinagtaniman po namin ng grapes, no? Dalawa yung tinanim niya. So, titingnan natin yung old pictures kasi kami na po naglagay ng pergola. May din yan, may video din yan. Kita nyo yung mga nasa babang kukunti yung views. Yan yung mga umpisa namin pong maliliit pa nga si Oscar. Nag-start po ako nung medyo, pag nakita nyo yung mga unang videos ko, sa limo pa po kami. Bata pa sila Osh noon eh. Nag-hiking po kami. Maganda po yun. Tingnan nyo po, nakakatawa yung hiking namin. Hiking kami. Mahilig din po kasi kami sa hiking. Tapos may Italy kami, pero nakaka-copyright po yun kasi syempre hindi naman talaga ako masyadong yung vlog talaga. I mean, hindi ko naman masyadong kinakareer. So, hindi ko alam yung mga bawal-bawal. Pero ngayon at least wala nang music akong linalagay kasi yun nga, may copyright nga daw po. So, baka kasi sa hintayin na YouTube na po. So, may mga rules yung mga sa animals din. Ayaw nilang, parang marami ding mga rules na po. So, hindi ko masyadong alam. So, basta ako naman kasi binablog ko yung daily, lang namin na po. Yung, kung ano yung mga pwede kong ma-share na ginagawa namin everyday. So, yan lang naman po yung ko. Yung, minsan may yung mal-learn mo, yung mistake na ginawa ng iba na yung gunang tularan, di ba po? So, anyway, yan po yung isa sa mga pagtatanim ng mga ganyan na mahirap pong tanggalin. Bilis lumaki. May tinanggal din po akong parang something na cactus kasi yun lumalaki din. So, tinanggal ko na po. I mean, I really don't like na yung patayin yung mga halaman. But then, pag alam ko pong sobrang laki, then it will be very difficult to take off after na po. Kasi minsan, mayroon po sa cactus, yung lolo niya natusok may mga isa kasing mga ornamental na cactus na po na matinik-tinik. Minsan natusok yung mata ng lolo niya, mutak na pong nabulag. So me talaga, I'm not really cactus lover na po. Natatakot po ako sa may mga ganyan-ganyan kasi mayroon din po akong tito na parang namatay po siya gawa din na natusok ng cactus. So, kaya, I mean, I love succulent pero wala pong mga tinik-tinik. Kaya pag nakita niyo po, wala akong masyadong tanim na may mga tinik-tinik na po. Except yung mga roses, may tinik pala yung roses. Ayan. Tudu, Superman, tudu. Gusto niya sanang mag-jogging, lalong mahangin, tapos malamig po yung hangin. Eh, masakit yung ngipin niya, yung ginawang ngipin sa kanya, masakit. Wala pa naman yung dentist. Tutulungan ko lang po si Frank. Grabe, laki. Sobrang laki. Dito namin lalagay yung kinat na grass. Tingnan niyo po, nagiging lupa after. So, pag may space po kayo, pwedeng huwag niyo pong itapon. Pwedeng siyang magiging din lupa after. Tata, di trésor dedans, hein? Un macabé, ouais. Peut-être Annie, non? Avec plein de... ça, par contre, c'est... C'est vachement... c'est étroit, hein. Celery... Tu veux? Peras at cucumber. Peras. Pure. Yan. Ayaw, nakalimutan yung pure. Peras. Oh, you don't teach Tagalog now, ah. Tired daw siya. Hindi siya nakakapag-aral mag-Tagalog. But, no, c'est pour toi ça, papu.
Ah, babae misa. Siya? Uy, makasih. Terus mo pas kumain jam biasa. Ano di pes? Yan. Sungros eh. Sabi kong kaya malaki ng pigi eh. Babae misa. Put. Di rin at kakaso. Di rin ipot nilang bugrit. Minsan po yung... T'as vu comment elle se méfie? Ja. Elle se méfie. Coba, estima, era di siya mo. Toi, ouais. Moi, je suis sauvage. Allez, mange. Alimos to. Eh ben. Okay ba? Ba, chicken run ilafe, baka doko, vanilla fusi. Good. Ba, vanilla pa fiduzi, ilafe duziem. May po. Ay, parang di pa rin. Sa ako nagpapahinga. Napagod ako. Kanina pa ako magi eh. Nakaupo lang dito. Pinagmamasdan ko yung mga manokis. Yan. Kalokohan mga gagawin ng mga to.